Mapalad po tayo sa araw na ito. At ang ating mensahero ng Panginoon ay isang homegrown pastor natin. Dito po kami nagsimula sa PBCC. Halos sabay kami. Siya ay aking kababata. Mula pang elementary, high school, yan. Magkakasama na kami yan. Kaya para na kaming magkapatid sa haba ng panahon na aming pinagdaanan. At he's one of the PBCM pastors and presently assigned to SBCC. Siya po yung nagpapastor ngayon doon. Malawak na rin ang kanyang karanasan sa paglilingkod at nagpapatuloy na lumago sa kanyang paglilingkod. So ibig sabihin, hindi lamang po siya nandoon lamang sa ganong estado na nagpapastor or pero lalo pa siyang nagsisikap pa na gumampan pa o maghanap pa ng kanyang maaring ikalago pa. So kahit sa kanyang edad, so kung inyo pong titignan, mukhang hindi siya 53. Hindi mukhang hindi siya gano'n, nasa pa yan? Pero nasa gano'n na po ang edad din niya. Halos dikit-dikit lang ang edad namin. Then, makikita natin sa kanya na sa mga hindi nakakakilala sa kanya pa, sa kanyang mga activities na ginagawa sa kanilang church, sa SBCC. So marami na rin po siyang inatinan na mga various seminars, trainings, ganyan. And kagaya ng mga nakapagtapos na rin siya sa ACTS. So sa mga estudyante po din dyan na gustong mag-aral sa ACTS. So yan, dinumanda rin po kami dyan nila Pastor Jim. And then nagtapos din siya sa Phoebius Ministerial Studies. At yung binanggit ko kanina ng mga seminars, mga trainings, ganyan. So katatapos lang yan ng mga Bless Our Cups, P40, yan. At iba pa na mga inatinan niya at hindi lamang po yon, isa na rin, hindi lamang siya trainee nung time na yan, kundi ngayon ay trainer na rin siya. Yan. So pwede rin siyang mag-conduct ng mga seminars din kung may mga pangangailangan sa mga iglesia natin. And then at isa pa po na natin sa kanya, makikita rin natin, isa na rin po siyang licensed minister, wedding minister. So kaya kung meron pong mga ikakasal pa dyan, lalo kung mga bandang Laguna lang naman yung mga kakilala ninyo, pwede nyo po niya siyang i-recommend. Dahil nagkakasal na rin po siya. Lisensyado po yan na nagkakasal din. And then, itong nakaraan, sayang, di ko alam kung sayang nga yun or kalooban din ng Panginoon na dinaos yung National Assembly itong nakaraan at kandidato po siya sa National Council of Elders. Tama po ba? So kaya lang, hindi po yun nga. Hindi nga lang po siya niloob pa ng Panginoon na makabilang para maging officer ng National Council of Elders. Siguro sa biyaya ng Panginoon, sa panahon ng Panginoon, makakasama na siya dyan. Again, siya po ay mayroong nag-iisang asawa. Talagang tinignan ko talaga mabuti Baka mapadalawa. Nag-iisang asawa, siya po si Pia ko, at kanyang mga anak. Panganay niya si Kalia Shaneiko, yung aking inaanak. At Christine Shanisko, si Clark Sean ko, si Calixte Shana ko, at si Kainel Shea ko. Yan. So yung kanyang mga anak, talagang inisa-isa ko kay Rev Jim yon. Para yung pronunciation, para mali. So tawagin natin sa harapan ang probinsyano, Reverend Jimmy ko. Salamat, Elder Mel. Totoo, hindi pa po ako 53. 52 pa lang. Next month, 53. Yan. Magandang umaga po sa lahat ng sumasamba sa ating Panginoon
Nasa on-site, pati nasa online. May mga camera tayo. Ang pagpapala ng Diyos Ama at ang kapayapaan ng Diyos Anak ay sumainyong lahat. Pakitaas nga ang kamay ng mga bautismado na. Okay, pakibaba. Diretso na tayo sa message. Ito ang patotoo na dapat malaman ng mga nabautismuhan o nagsasabing totoong Kristiyano. Inabutan ko yung Sunday school at tuwang-tuwa ako sa mga umattend, ma-appreciate itong message. Sa mga na-late, mangangapa kayo ng konti. Kaya minsan di natin alam, ano ba mangyayari? Kaya nga tayo pumupunta rito, hindi natin alam anong mangyayari ko, anong sasabihin sa atin ng Panginoon. Just to remind you, I'm just a waiter. Merong chef cook na nagluto. Pag i-deliver ko ito sa inyo, huwag kayong magalit sa akin. Because I'm just a waiter. Magalit kayo sa chef na gumawa nitong luto. Tignan natin. Para sa mga nagmemensaheng katulad ko at sa mga magmemensahe na tatayo dito, ito ang bilin sa atin. Preach what they need to hear, not just what they want to hear. Okay? Medyo karne ibibigay ko ngayong umaga kasi tagal natin din nakita and I believe yung gumagapang dyan dapat lumalakad na. Pag kayo ay gumagapang pa, iiwanan ko kayo. Tingnan natin mabuti. Ipangaral ang dapat nilang marinig at hindi ang kanilang ibig lang marinig ngayon. Itong ating paksa ngayong sa umaga. The importance of baptism. Or the importance of baptizing. Romans 6:1-11. Bakit po mahalaga ang bautismo? Kaya tinanong natin sinong bautismo? May mga nagtaas sa kamay, merong hindi pa. Siguro nakikiramdam, walang problema. Pero sana after the message, you decide. When? Nasa baba lang naman, pupuno ilang ng tubig yan. Sa amin, sa Laguna. Pag hindi na mapagantay, bubusan ko na ng tubig kung talagang gusto. But I need to explain why kailangan sumunod sa tubig, bautismo. Titignan natin ang kahalagahan ng binyag, sabi ng iba, o bautismo. Bakit po ito mahalaga? Ano po ba ang pinapatunay nito o inilalarawan ng bautismo? Baptism, sabi ni Google, in the Bible expresses an identification with Christ's death and resurrection. The old self was crucified with Christ. And now followers of Jesus have risen with Him in the newness of life. Kaya ang tubig bautismo ay inilulubog sa tubig, larawan ng kamatayan, at hindi pwedeng hindi aahon, malulunod. Yan ay larawan. Iaahon para mabuhay muli, bagong pagkatao. Namatay na yung luma, bagong pagkatao. Ngayon, tignan po natin yung tatlong kahalagahan na dapat malaman tungkol sa bautismo. Mabilis lang tayo. Kailangan po natin itong mapakinggan upang ating maramdaman na ang kaligtasan ay ating nararanasan. Makinig mabuti para ang mensahe maikli. Anong una? Nakalibing na dahil sa kasalanan at sa kamatayan ni Kristo. From verse 1 and 2, 6 and 7, nabasa na kanina sa atin ni Deacon Boy. Napakapayak, napakaliwanag ng sinabi dito. Sundan niyo ko.
Ang ginamit ko pong version ay Filipino Standard Version. Ano ngayon ang sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang kagandahang loob ng Diyos ay sumagana? Huwag naman mangyari. Paano mangyayari na tayong namatay na sa kasalanan ay mabubuhay pa sa kasalanan? Wala na may papaliwanag, di ba? Sobrang liwanag. Narinig ko sa isang pastor, ang sabi niya, wag na niyong dadaanin sa emosyon ang mensahe. Dahil kapag nawala na ang emosyon, wala na rin ang pakiramdam. At kapag wala na ang pakiramdam, wala itong gagawin. Dahil wala na siyang nararamdaman. Kaya naalala ko tuloy, sinasabi minsan, huwag na tayong magdadagdag ng music sa pagpe-pray-pray. Bakit? Pang-emotion yan eh. O meron po bang gustong lumapit sa Panginoon, tutugtog ng isang malungkot? Ako na! Nung wala na yung tugtog, tapos na yung misa tuloy, tapos na yung pagsamba. Sira ulo uli eh. Kasi emosyon. Pag nawala ang emotion, again, sigurado walang application. Napakalaga na sa bawat mensahe ay meron tayong tugon. Mamaya, ahamunin ko kayo dyan. Ang Diyos natin, hindi po siya konsentidor. Hindi siya konsentidor. Sa mga iniligtas, para ito ay magpatuloy pa rin sa pagkakasala. Tingin po yung talatang 2. Huwag namang mangyari. Huwag! Please! Sabi nga ni Kuya Boy, aba hindi. Di ba? Pagkapasa, parang aba hindi. Bakit po hindi na dapat mangyari ito? Kasi babagkitin dito, namatay na sa kasalanan eh. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo? Burn, matupok, or turn, maligtas. Kaninang umaga, sobrang diin ng mensahe. Kung talagang Kristiyano ka at ligtas ka, itong sinasabi ngayon, patay ka na sa kasalanan. Sabi mo sa malapit siyo, patay ka na sa kasalanan. O sabi naman doon, mamatay ka na. Hindi, hindi. Patay ka na sa kasalanan. Hindi yung mamatay ka na. Hindi. Patay ka na sa kasalanan. Kasalanan po ang namatay. Hindi pa tayo. Yung kasalanan lamang ang namatay. Tingnan niyo mabuti, mga kapatid ko kay Kristo. Bakit po grabe ang pinagdaanan ng ating Panginoon? Ang taas ng krus. Sa amin kasi kadikit ko lang, nahahawakan ko yung krus eh. Abot kamay eh. Bakit grabe ang pinagdaanan ng Panginoong Hesus sa krus? Kasi grabe ang kasalanan na kanyang binayaran. Yun ang totoo. Hindi po yan biro. Kami minsan, nakita namin, lapata si Kuya Arman, may nahuling magnanakaw sa Kawilihan. Pauwi na kami, nakita namin, nakatali naman. Tapos may magnanakaw ko nahuli. Yung mga tao, binabatuhan kami, nakibatok eh. Loko-loko ka, magnanakaw ka. Hindi pa patay yung kasalanan sa amin. Parang easy-easy young people pa kami nun. So bakit nang binatukan? Bagay sa kanya, magnanakaw siya. Naintindihan nyo? Kaya pala ganun naranasan ng Panginoon, and that's what the criminal deserve. Na dapat niyang pagbayaran. Kaya ang kasalanan, mga kapatid, hindi natin ito pinaglalaruan. Hindi natin lalo ito kinagigiliwan. Bukas uli, mamaya uli. Pag ginawa niyo yan, para niyo nang pinagtatawanan yung namatay sa krus.
Nagsasabi siya, Ama, ba't mo ako pinabayaan? Ang hirap! Tapos tayo, inuulit-ulit lang natin. Kung natin ang Panginoon talaga, eto mamaya, lagot sa akin talaga to. Hirap na nga ako rito, nag-i-enjoy pa siya. Makinig, ang may pandinig. Sana naunawaan natin itong sinasabi dito. Ito, no? When we water down the meaning of sin, when we water down, pinabababaw natin, konti lang naman. Sandali lang naman. We water down the sacrifice which paid for it. Again, kapag pinaglalaruan natin ang kasalanan, para na rin natin pinagtatawanan ang ginawang kabayaran ng Panginoon sa krus. Hindi man kayo tumatawa literally, but the Lord knows. Yung salita ng nakakagago, yung tao, hindi aso to, nakakainis . And that's exactly na ginagawa natin. Lalo na kung sinasabi natin, Kristiyano ako. Pwes, tigil-tigilan mo na. Dahil itong sinasabi. Kaya nga yung baptizing, isang salita na ongoing. Mamaya, mas atin itong maliliwanagan. But let's go to 6 and 7. Tingnan natin scripture. Ulitin ko, I'm just a waiter. Kung magalit kayo sa sumulat. Sa salita ng Diyos, sa Diyos mismo, dahil siya ang nagsasabi nito. 6 and 7, itong sabi sa 6 and 7, dapat natin malaman ito, na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya sa krus upang ang makasalanang pagkatao ay mamatay. At nang hindi na tayo pagharian pa ng kasalanan. Tigil tayo sa verse 6. Himayin natin. Ito natutunan ko kay Pastor Sam. Dinagdagan ko lang ng style. Then nakakarinig tayo ng ibang mga training. No, sabi natin yung about Bible study, no? Nilagyan ko siya ng marking. Napansin niyo si Brother Kaloy, pareho kami sa di ba? Ginagaya niya. Yun ang pagdidisipulo. Tingnan niyo mabuti. Sabi, dapat natin malaman ito. Bakit? Anong ibig sabihin, Pablo? Hindi ba namin alam? Hindi. Kaya dapat natin malaman ito. Pag nalaman nyo ang totoo, maniwala kayo, magseseryoso kayo. Kailangan natin malaman ang totoo para tayong magseryoso. Kapag hindi mo nalaman ang totoo, wala kang pakialam. Kaya sinabi na dapat natin malaman ang totoo. Alin? Alin ba ang totoo? Na naipako na sa krus. Ang ating dating pagkatao. Ang daming Kristiyano nagmumulto. Patay na eh! Ba't gumagalaw? Ay, nagmumulto! Nagmumulto yung patay. Ang patay po, inililibing. Tama po ba? Kaya sabi ng Bible. Pero ang nagpatay-patayan, hindi yan patay. Beng, 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 patay ba? Hindi, patay-patayan. Nung tapos na laro, uwian na, gutom na. Yung iba nagpatay-patayan lang eh. Kaya pala ginagawa, ay hindi pala patay. Nagpatay-patayan lang. Kaya pala paulit-ulit na lang. Mga kapatid, hindi pa ba kayo sawa sa paggawa ng kasalanan? Dapat nakakasawa rin. Of course, nakakahiya rin dahil sa ating Panginoon. Huwag natin hukayin at lalong bubuhayin yung inilibing na kasama ng Panginoon. Hindi po tayo si Frankenstein. Tingnan natin ang verse 7. Sapagkat ang sinumang namatay, itong sabi ng Bible,
pinalaya na mula sa kasalanan. Yun, sa pool. Ayos na. Sobrang liwanag. Ang talagang namatay, malaya na. Ba't hindi na makakalaya? Hindi kasi naman talaga namatay. Nagpatay-patayan lang. Emotion lang. Mag-eming mahing gising pa. Patay. Tulog ata lahat. Tulog ata lahat. Mag-amen ngayong gising pa. Maraming nabuhay. Sandali, baka nabuhay lang nga. Nagbuhay-buhayan lang nga. Sobrang liwanag, pinalaya na mula sa kasalanan. The sin has no authority sa isang pinalaya. Ang problema lang, nasa iyo na ang authority. Kukunin ko ba o hindi? Babalikan ko ba o hindi? Pag binalikan mo, nasa iyo kasi ang kapangyarihan din. Na dapat hindi na talaga babalikan. And that's normal. Ito yung sinasabi ni Pablo, dapat niyo itong malaman para makita niyo ang totoo at kayo ay magseryoso. Ang isang kriminal, napatay sa bakbakan. Ang tanong ito, gagawa pa ba siya ng krimen? Oh, siyempre, hindi na. Kasi patay na. Ba't ang Kristiyano namatay na, buhay uli? Ano ba? Sobrang simple. Oo nga, no? Kailangan lang talaga makita mo ang totoo. Dahil pag hindi mo nakita ang totoo, wala kang seryoso. Akala mo lang, basta pupunta lang ng church, yan yung sinasabi ka na, basta naka-attend ako, matagal na ako uma-attend dyan eh. Pero wala siya nagbabago. Ay, sandali. Kailangan makita natin ang kahalagahan ng mensahe sa atin ngayong umaga. Si Paul Washer may sinasabi, isang pastor na matino, when a person becomes a Christian, the sin that once a delightful meal tastes like a barrel of rat. Baho, panis. And the life of sin that was once a fragrant bed feels like a miry wallow. Lubluban ng kalabaw. Ang isang bata, malalaki masyado sila Marcus. Pero yung mas mabata kay Marcus, subukan ninyo, pag nakakita kayo, pag nalaglag ang candy niyan, kukunin ulit. Isusubo uli yan. Bakit? Wala naman siya pat na isip eh. Inosente yan, bata yan. Pero ang matanda, di ba hindi? Yak. Dapat ganon din ang Kristiyano. Patay na sa kasalanan, hindi mo na uli isusubo yan. Hindi mo na uli dadamo. Hindi mo na uli paglalaruan yan. Bakit? Kadiri, kinikilabutan ako. Dapat yun, hindi ka over-exaggerated. Pero yan ang tamang tugon talaga natin. Kasi buhay ka na eh. Meron kang magagawa. Hindi kayong tao na nakagano, parang susubo siya. Wala kang magawa, nganga ka na lang. Hindi. The Christian is not immune to sin. Sabi niya. But can no longer find long-term delight in it. Ang galing, di ba? Hindi naman tayo na-immune eh. Sa totoo lang. Kukwentuhan kami. Naku, pag umulan to, puro bulalo tayo. Minsan sa atin bawal, pero di ba, ihigop lang ng konti. Hindi tayo immune. Pero you cannot stay longer sa ganyang sitwasyon. Kasi mararamdaman mo, sandali, hindi ito bagay ah. Tapos again, papasok yung salitang repentance, Lord. Ba't ko ba ito nagawa? Kasi akala natin repentance, pag umpisa lang eh. Pag kinilalang si Jesus, ang repentance tuloy-tuloy siya. Every time we commit sin, we repent, Lord, sorry. Lord, sorry. Nagawa ko uli. At yun ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Nakapagtataka lang bakit meron pa rin mga hindi sawa sa kasalanan. Sana matagal na nila itong iniwanan. Pero ang nakalulungkot, binabalik-balikan pa rin. Ang tanong ito, ikaw ba yan? Kayo ba ito? Kung ikaw ay Kristiyano, dapat sumibat ka na.
Kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka dapat bumababad. Anong pangalawa? Hindi lang tayo nakalibing dahil sa kasalanan, sa kamatayan ni Kristo. Sabi ng verse 3 and 4, nakaugnay sa kamatayan ni Kristo. Ano ibig sabihin to? Tignan natin ng verse 3. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? So kitang-kitang ugnayan na tayo ay namatay, sabi sa verse 3, sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakakaloko. Totoong nakainis. Kapag may nagsasabing Kristiyano ako, pero walang nakikitang pagbabago. Kaya nga si Santiago, hindi mo pwedeng paikutin eh. Hindi. Kung kahit may faith ka, kung di nakita sa faith mo ang pagiging Kristiyano, kasi madali lang sabihin ng faith. May pananampalataya ako. Pero patunayan mo, ano dapat gawin? Dumating ka ng maaga sa church. May dala kang Bible. May offering ka. Kasali ka sa ministry, whatever it is. Hindi ba pwedeng a-attend lang? Hindi! Yun ang bunga ng faith eh. At kayo ang susunod na papalit sa akin dito. Kayo ang susunod na papalit sa mga diakonisa, diakono, elder, pastor. Hanggat hindi pa dumating ang Panginoon. Kapag hindi makita ang katibayan ng ugnayan kay Kristo, sabi rito, at patay na patay pa rin sa kasalanan, enjoy na enjoy. Di ba? Parang salita laki, patay na patay ako sa iyo. Di ba? Pag nanliligaw, eto, patay na patay ka pa rin sa kasalanan, magtanong ka na, Kristiyano ba ako? Lord, Kristiyano ba tong kasama ko? Kasi parang nag-i-enjoy pa rin eh. Ang ugnayan, dapat meron yan pagmamalasakitan. At ang ugnayan na sinasabi natin, ugnayan natin sa Panginoon. Tignan natin ang verse 4. Kung gayon, sa pamamagitan ng bautismo, namatay na tayo at inilibing na kasama niya upang kung paano si Kristo ay muling binuhay sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay lumakad sa panibagong buhay. Dalawang kulay lang ang titig natin, yellow and blue shade. Sabi sa verse 4, sobrang liwanag, Tagalog, naintindihan natin, namatay na tayo at inilibing na kasama ni Kristo. Patay na. Patay. Pero sabi sa blue, tayo naman ay lumakad sa panibagong buhay. Ang pinatay, hindi ikaw, nakatawan, yung kasalanan. Pinatay para tumigil. Eh, nung gagawin ko? Itong gagawin mo, bagong buhay. Patay na ang dating pagkatao at nalibing na. Yung dating pagkatao, ano man nasa isip niyo yung ginagawa niyong kalokohan, patay na siya. Ano yung blue? Patay na, binago, bagong buhay. Nag-church na, nagbabasa na ng Bible, nagpe-pray na, nagtuturo ng Bible study, nagme-make disciple. Yan na yun. Pag di mo pa ginagawa, patay pa rin. Sabi nga kanina Ate Linda, narinig ko, Sunday school, walang kwenta ang walang ebidensya. Kahit sabi mong Kristiyano ka, pero walang ebidensya, wala kwenta. Wala. Ang laki ng pinagbago sa ko. Mukhang ako rin, gagamit ito sa lamin. Mateo, buksan natin. Mateo chapter 3. Mukhang ito na yung batch namin. Lahat mayroon ng reading glass. Mateo chapter 3. Ito po ang nagsalita si Juan Bautista. Isa sa pinakas matapang na mga ngaral nung time niya. Chapter 3, verse 7 to 10. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo. Itong Pariseo at Saduceo, mga kinikilalang religious leaders nung time nila. Okay? Tignan natin ang sabi ni Juan Bautista Sala. Sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong
Naku, parang nakatakot siya na. Kikilabutan ka. Sobrang tapang naman ni Juan Bautista. Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Verse 8, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi na. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Verse 10, ngayon pa lamang ay nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Sabi ni Juan Bautista. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Chapter 12. Mateo chapter 12. 33 to 35. O sundan niyo ako Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga. At masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. 34. Gusto kong klaro si Jesus nagsasalita Si Jesus nagsasalita Verse 34. Lahi ng mga ulupong. Si Jesus pala sinabi din yun. Ano bang ulupong? Ahas, taksil, traidor. Yan yung mga Kristiyanong hindi totoo, traidor. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. 35. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Wala kami tatago. Kung patay ka, patay ka. Kung nagpatay-patayan ka, halata din. Kasi yung buhay mo walang pagbabago. Dapat may pagbabago. Dapat meron pong pagbabago. 2 Corinthians 5:17, sobrang liwanag. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, yung Kristiyano, totoong Kristiyano, he is a new creature. All things are passed away, namatay talaga. Behold, all things, not some things. Ito ay King James Version. All things are become new. Yung picture, pag tinignan yung picture, naglalakad. Yung paang isa, maayos yung suot. Yung isang paa, luma ang suot. Ano ipinapakita dito? Ang sino mang nakapagsakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Siya ay binago na. Ito. Alam niyo ba kahit pananamit makikita ang pagiging Kristiyano? Hindi, Pastor, uso Ito ang mundo, sa totoo lang, akala natin, mundo, itong mundo, ito nga yung sinasabing iwas-iwasan natin Kahit maganda pang sinasabi niya, hindi talaga maganda. Kasi walang pwedeng ipangako ang mundo sa atin kundi kasinungalingan at kapahamakan. Tanging Panginoon lang ang pwedeng magsabi. Kaya nga, if the world is your friend, sabi ni Jesus, through John, 1 John, you're my enemy. Kaya huwag kang makiuso-uso. Nakikiuso lang. Patay ka na dyan ba't ka pa makikiuso? Ang masama, kapag gumawa ng mabuti, ang masama, ano agad ano reaksyon natin? Kapag ang isang masama, salbahe, loko-loko, walang hiya, gumawa ng mabuti, mapapaisip ka. Pangalawa, posibleng may motibo. At ang pangatlo, talagang pakitang tao lang. Kasi masama siya. Pero ang mabuti, Kristiyano, nakagawa ng kasalanan. Akala ko ba, Pastor, patay na? Minsan talaga. Pero ito, makinig kayo mabuti. Ang isang mabuti, Kristiyano, nakagawa ng kasalanan. Dapat nga hindi ka maniniwala Kasi pwedeng may naninira. Bakit? Kasi Kristiyano siya. Alam ko Kristiyano siya.
Kaya ang Kristiyano, kahit magkasala, hindi agad naniniwala ba? Kasi Kristiyano yan. Pero pag masama gumawa kasalanan, buti nga sa kanya. Yun agad ang hatol natin kasi wala naman siyang ginagawang kabutihan. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo, 1, nakalibing dahil sa kasalanan. 2, nakaugnay dahil sa kamatayan ni Kristo. 3, nabubuhay dahil sa kaugnayan kay Kristo. We live for Christ. We live for His glory. Not for anything else. Ay, gusto ko magpasarap. Gusto ko matapos yung buhay ko rito na naging successful ako. Hindi! Nabubuhay tayo ngayon dahil nakaugnay tayo kay Kristo. Hindi po mabubuhay ang Kristiyano sa sarili lamang, kundi para kay Kristo lamang. Soli Deo Gloria. Para sa kaluwalhatian lamang ng Panginoon. Sa Kanya lamang, hindi ako tatabi. Baka kasali, kasama pa ako. Hindi ako tatabi. Siya lang dapat ang highlight. Kung may ilaw, siya lang ang tinututukan dapat ng ilaw. Wala nang iba. Tignan po natin, verse 5, 8 and 11. Dito na tayo magtatapos. Ito yung last point natin. Sabi sa verse 5, sapagkat kung nakiisa tayo kay Kristo sa kamatayan, tulad ng sa Kanya, tiyak, sigurado na tayo ay makakasama niya sa muling pagkabuhay na tulad ng sa Kanya. Mamamatay ba tayo? Oo naman, kasi sinabi nito muling mabubuhay eh. Pero ang magandang salita rito yung salitang tiyak, nilagyan natin ng blue mark. Dahil nakipag-isa kay Kristo, tiyak makakasama. Yung mga namatay kahapon, nagtitingin po kami ng mga pictures, old pictures. Si Mama, meron silang picture, 4. Si Mama, si Ate Lydia. Katabi ni Mama, si Mother Tessie. Katabi ni Mother Tessie, si Mama Mary. Mama Remy. Mama Remy. Sabi ko sa nanay ko, Ma, matira matibay na. Hindi naman talaga tayo nalulungkot eh. As in, sobrang discouraged. Wala na siya. Hindi. Katulad ni Haring David, susunod din ako sa kanya. Di ba namatay anak niya? Tayo ganun din. Kapag may namamatay, ano sinasabi ko? See you later. Pero makinig mabuti. Wala sa script, makinig mabuti. Tigil-tigilan natin sa Facebook ha. Tigil-tigilan natin sa Facebook ha. Magpo-post ha. Yung lolo mo, hindi naman Kristiyano, happy birthday in heaven. Meron tayong niloloko. Ang hindi Kristiyano, wala sa langit. Huwag sabihin, happy birthday in heaven. Naku, patawarin tayo ng Lord. Hindi mo alam ang totoo, kaya pati sa post mo, hindi ka seryoso. So, tigil-tigilan po natin yan. Huwag po tayong ganyan. Kaya ang Kristiyano, usap kami ni Kuya Boy, hindi tayo natatakot mamatay. Hindi tayo natatakot mamatay. Dalawang klase ang Kristiyano. Totoo, hindi. Ang totoo, nakiisa ito sa kamatayan ni Kristo at makakasama sa muling pagkabuhay. Minsan, akala natin, pero paano nga talaga? Kasi sabi ng Bible, talaga nabuhay ka, nabuhay ka. Tapos titingin-tingin ka, sandali, ba't wala si hindi nabuhay? Ay, hindi pala totoong Kristiyano. Yun ang nakakatakot. Sumobra. Kaya minsan tayo, huwag mo sabihin na, Kristiyano yan. Baka nga hindi. Mamaya pag nabuhay, hindi pala nabuhay. Asan siya? Akala ko pa nabuhay. Kasi ang sabi ng Bible, sobrang liwanag, mabubuhay. Pero ang hindi Kristiyano, ito talaga, nagpapatuloy pa rin sa kasalanan at walang katibayan ng kaligtasan. Walang katibayan. Tingin niyo yung peke. Ayan, may peke. Nature of false converts. Kasi ang kaligtasan, hindi ko sinasabi, ligtas ka. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, sumampalataya kayo sa Panginoon. At hindi ko sinasabi, sumabay ka sa prayer. Kasi ang kaligtasan, Pastor, sumabay na sa prayer, ligtas na ako. Hindi! Sumampalataya ka! Now, ito yung nature ng false convert. You say Jesus is the way, but you follow other personalities.
false convert, nakikinig ka sa ibang tao. You say He is the truth, but you embrace doctrinal error, patay. Naniniwala ka pa rin sa ibang turo. Oh, akala ko ba dito na? Ba't nanonood ka pa kung saan-saan? Siyempre, tumitingin-tingin. Hindi na! You say He is the life, but you never been born again. Hindi naman talaga nababago. Hindi ko sinabing nagbago, ha? Ang sinabi ko, nababago. Continuous. Continuous na pagbabago. You say He's the light, but you still love darkness. Nag-i-enjoy pa rin sa kadiliman ng kasalanan. You call Him teacher, but you don't love His word. Ilan sa atin na nagbabasa talaga ng Bible every day? Pero ito yung sinasabi. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa tinapay lamang, kundi pati ito rin. Kung sabihin, busy ako. Sabi nung isang pastor din, gaano kahaba ang communion mo kay Lord? Nagbasa, nag-prayer. Ano mas mahaba? Pag samasamayin yung communion, Bible study mo, yung oras ng church, sa pagharap mo sa screen, laptop, cellphone, TV. Pag kinompute yung TV, computer lahat, 5 hours. Yung kay Lord, pinagsama-sama, 1.5 hours. Di ba nakakahiya? You say He's Lord, but you don't do what He says. At ito yung message ngayon. Kaya kailangan na application. Patay na pala talaga ako. Patay na pala ako. Ito palang dapat kong gawin. Buti na bautismo na ako ngayon. Nabuhusan ako ng tubig ngayon. Nagising ako. Kasi yung sabi sa dulo, don't be surprised if one day He says, or Jesus say, I never knew you. Lumayo-layo ka sa akin. Di ba sinabi niya? Lord, nangaral ako. Nagturo ako. Nagpagaling ako. Lahat-lahat. Pero sabi niya, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Kasi pera ang nasa likuran yan. Naniningil naman kayo. Tingnan natin ang verse 8. Verse 8. Basahin ko yung verse 8. At kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, gustong-gusto ko yung ginamit sa salita, sumasampalataya tayo. Ongoing. Ako, ina-highlight yan kahit sa SBCC. Tayo po ay sumasampalataya kay Kristo. Naniniwala ko, meron ituturo ang Diyos ngayon. Kaya hindi ako absent. Next Sunday may church pa naman. Next Sunday na lang, sayang yung opportunity, libre itong excursion, etc. Libre, sayang naman. Kaya hindi! Dito ako, dahil naniniwala ko may sasabihin ang Lord. Sumasampalataya tayo na mabubuhay rin tayong kasama niya. Hindi tayo bumibitiw sa ating pananampalataya. Hindi. Kahit anong mangyari, dikdikin tayo, tadtarin tayo, talikuran tayo, iwanan tayo, bahala kayo. Dito ako. Kasi sumasampalataya ako sa Panginoon. Ito pong inaasahan natin na mga may ugnayan sa Panginoon. Nakiisa, tayo ay mabubuhay katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang mabubuhay, ito maganda, makakasama pa. Di ba minsan, intindi natin mabuti, pwede namang itinayo, hindi naman binuhay, may nadapa. Nung nadapa, naku daw yung bata, kawawa naman. Talagang kawawa. Pero kung nilapitan mo, kawawa naman, itinayo mo, di ba? Tapos umalis ka na. Pero sa totoo lang, pwedeng itinayo mo, pinagpagan mo, nangon ba? Pinagpagan mo, tama-tama iyak. Talagang kinalo mo. Huwag ka nang umiyak. Naiintindihan nyo ba? Meron ka talagang ginagawa. Sige, may taho, gusto mong taho, ice cream. Pabili ice cream. Mamaya tumigil yung bata ng iyak. At ito rin sinasabi, hindi lang tayo mabubuhay. Kasi kung mabubuhay tayo at babalik din tayo sa lupa, wag na lang. Kasi bakit? Isa lang tiyak, mamamatay ulit tayo.
Pero kung mabubuhay tayo, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, mabubuhay tayo at isasama niya na tayo doon sa walang hanggang buhay. Di ba yun ang mas masarap? And that's our reward. Bigay sa atin ng Lord. Nagtitiwala po tayo. Sabi ni James White, every time we sin, we prove that we love ourselves. Makinig mabuti. Every time we sin, totoo to, we prove that we love ourselves. Bakit? Ikaw ang nasunod eh. Di ba? Di love mo sarili mo. More than we love the Savior. Timbangan ninyo talaga, sinabi nitong pastor na to. Pag nagkasala ka, sino talaga mahal mo? Di ba sarili mo? Kasi nasunod yung sarili mo. Pero kahit sinasabi ni Lord, ikaw naman, sinunod mo, patay. Hindi ka sumunod sa Kanya. Pero ang gumunod kay Lord, sabi Lord, kay Lord, o yun, hindi ka nagkasala. Kasi sinunod mo yung mas inibig mo, ang Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, susundin mo ang Kanyang salita. Kung mahal mo ang sarili mo, masusunod ang sarili mo. Last verse 11. Gayon din naman kayo. Ito yung mga Kristiyano. Totoong Kristiyano. Ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan. Paulit-ulit. Ang kulit ni Pablo. Binibigang highlight. Patay na kayo sa kasalanan. Subalit, nabubuhay dahil sa inyong kaugnayan kay Kristo Jesus. Wala na pong buhay sa atin ng kasalanan. Wala na. Pero buhay na buhay tayo at nabubuhay tayo dahil kay Kristo. Kasi po, nakaugnay tayo. Si Ate Marilyn, nagpatotoo kanina. Nasunog yung plancha. Kasi dahil kumunik. Pag kumunik tayo sa Panginoon, the same. Patay tayo sa kasalanan, pero buhay tayo kay Kristo. Kaya tayo alam niyo ba, pag gumagawa tayo ng mabuti, hindi ka nagigilty na parang plastic. Hindi. Dapat totoo ka, kasi totoo ka naman. Pero pag rinda mo, parang plastic ka, hindi ka kasi totoo. Kaya pag gumagawa ka ng mabuti, hindi ka nahiya pag may dala kang Bible. Proud ka rin. Hindi yung, mga kumpare ko, andali sa kumilalig itong Bible ko. Tinapon. wala kang dalang Bible. Hindi po. Kung makita lang, may Bible ka. Kasi Kristiyano tayo. Maliwanag ang pagiging born again sa atin. Nakaugnay tayo kay Kristo. Ito isang teksto. 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu, Holy Spirit, ay binautismuhan tayo sa lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, alipin o Malaya, tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. May pagbabago ang isang tao na nakipag-isa kay Kristo. Kanina pa natin sinasabi dito yan. May pagbabago ang isang taong nakipag-isa kay Kristo. Makikita natin ang papel, ang mahalagang role ng Holy Spirit. Siya ang nagbabago sa atin. Hindi mo talaga kaya magbago kung hindi kanya babaguhin. Itong tayong lahat, yan, brown color. Kasi brown men tayo, Pilipino, para makita lang. Tayong lahat, minsan mag-ingat tayo. Huwag tayo magtuturo sa isang Bible study na hindi naman Kristiyano, tapos gagamitin natin letter of Paul. Huwag. Kasi letter of Paul is for the Christians, church. Ang gamitin nyo, ebanghelyo. Walang problema. Huwag mong pilitin. Dahil minsan pag sinabi mo yan, tayong lahat, sasabihin ng Bible study mo, tayong lahat pala. So hindi na convert. Hilaw. Ebanghelyo. Huwag muna ito. Para maging maliwanag po sa kanila ito. Dahil magiging delikado sa isang tao na akala niya siya ay na kay Kristo pero hindi pala talaga. Sabi nga ni isang pastor, there is no such thing as a continuously carnal Christian. There's no such thing. He's not a Christian. He's a sinner.
Kasi kung talagang Christian, stop it! Tigilan mo na. Patay ka na eh. Nakalibing ka na. At itong buhay mo, bagong buhay dahil kay Kristo. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos para lang masunod ang ating sarili. We are not saved. Listen, we are not saved to do our own thing. Pupunta ako sa oras sa gusto ko. Magbabasa ako sa oras sa gusto ko. Pag gusto ko lang. Hindi! Nabubuhay tayo ngayon dahil kay Kristo. Para sa karangalan, para sa kasiyahan, para sa kapurihan, kaligayahan ng ating Panginoon. Sino ba tayo? Di ba sinner? Wala. Pero iniligtas siya tayo, hindi para mag-enjoy sa gusto natin, kundi mag-enjoy ang Lord sa ginagawa natin bilang Kristiyano. Tignan niyo yung outline natin tatlo. Nilagyan ko ng kulay pula. Tatlong kaalagaan para ba tungo sa bautismo? Nakalibing, nakaugnay, nabubuhay. Nakalibing, patay. Of course, nakaugnay. Nabubuhay. Dahil kay Kristo. Conclusion. Sabi ni Leonard Ravenhill, ito patay na, matinong pastor. The greatest miracle that God can do today is to take an unholy man out of an unholy world and make him holy. Then, put him back into that unholy world and keep him holy in it. Antindi, di ba? Ano ibig sabihin dito ni Leonard Ravenhill? Kumikilos ang Diyos. Nakikita ang kapangyarihan Diyos sa atin through the Holy Spirit. Isang malaking himala ang pwedeng gawin ng Diyos ngayon. Nakukunin niyang isang unholy man, isang makasalanan, hindi kinuha to pag sinabing kinuha, iniligtas niya. By grace, iniligtas niya. Regeneration, Holy Spirit, hindi nilagay sa langit, ibinalik uli sa makasalanang mundo. Nakita niyo yung sinasabi niya? Pag iwan niya ron, hindi siya nakikipaglaro. Kung titingnan yung picture, pagbagsak niya sa mundo, nung inayos siya ng panon, pag may kasalanan, gumagano siya. Taon niyo ba? Hindi yung pagbagsak sa mundo, pre, andito ulit ako. Kita ulit tayo. Tatawa-tawa kayo to. Kaya gusto ko mangusap sa inyo ang salita ng Diyos. Patay na tayo sa kasalanan at nakaugnay na tayo kay Kristo, kaya tayo po ay nabubuhay para kay Kristo. Application, hindi pwedeng wala. We need to do something. Katatapos pa lang ng eleksyon. At maraming magkakaibigan ang nagkaroon ng friction sa kanilang relation. Nakalulungkot, meron talagang nag-separation. Iba kasi, dapat, hindi ka naniwala sa akin eh. Paalala lang po ito. Sabi, who you vote for is not always a reflection of your character. How you treat other people is always a reflection of your character. Kung sino ang binoto mo, hindi pa lalabas dito ang ugali mo. Pero kung makipagtalo ka na at tratuhin mong bobo yung ibang botante, yan ang ugali mo. Nangahatol ka. Tingin mo mas magaling ka kaysa sa kanila. Makikita ba dito ang pagiging born again? Kung hindi nagbabago dahil sa pagkilos ng Espiritu Santo, tiyak nagmumulto rin ang isang tao na namatay. Nagmumulto pa rin. Pero kung ikaw ay isang Pilipino at Kristiyanong totoo,
pakinggan mong mabuti ito. I am a Filipino and I will honor and pray. I will submit and respect the next president. Regardless, for the Lord, for the nation, for the future generation. Naiproklama na last Wednesday. So ang gagawin natin, honor. Sabi naman talaga nung bagong presidente, pray for me. At yun, pray natin, Lord. Ano pray natin sa kanya? Lord, save him! Huwag mo na sabihin na, Lord, paano mong bansa? Hindi po, iiwan natin to. Ang i-pray natin, Lord, save him! Dahil pag iniligtas ng Diyos yan, everything will change for him. Kaya naman sa'yo natin, mamamatay siya sa dating pagkatao, kung korap yan, etc. Hindi na korap talaga. Hindi na talaga korap. Magagawa natin ito para maparangalan ang ating Panginoon. Ipanalangin natin at magpasakop tayo. Ito sobrang liwanag, sinasabi ng Bible. Magpasakop tayo sa mga namumuno at igalang natin sila. Dahil patay na po tayo sa kasalanan at nakaugnay pa tayo kay Kristo. Gawin po natin ito alang-alang sa Panginoon. Ang bautismo ay para sa tunay na mga Kristiyano na kinakasihan ng Espiritu Santo. Dapat nauunawaan ito upang maging seryoso ang kanyang patotoo. Kung ang aking buhay, walang bunga, walang kwenta, kahit marami pa ang kumanga, hindi ito mahalaga. Pero kung ang buhay ko ay totoong mabunga, hindi na mahalaga kahit marami pa ang naninira. Kasi kilala mo talaga kung sino ka. To enjoy life, we must practice. We must practice godly life. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mensahe at magandang umaga po sa inyong lahat.